sa inyong lahat. Kung atin pong ilalarawan ang mga mahigpit na kalaban ni Jesus, ang mga Pariseo at Eskriba, pwede natin gamitin ang mga salitang sala sa init, sala sa lamig. Bakit? Kung inyo pong sinusundan ang mga kaganapan sa Ebanghelyo, nung hindi ba't ng isang araw lamang, matapos na maghimala at magpagaling si Jesus sa pamamagitan ng pagpapalayas sa masamang espiritu gamit ang kanyang kapangyarihan, ano ang ginawa ng mga Eskriba? Ano ang inisip ng mga Pariseo? Pinagdudahan yung kanyang kakayahan. Hindi ba sabi pa nga ng mga Eskriba, galing kay Beelzebul ang kanyang kapangyarihan? Ngayon naman, matapos na magpamala si Jesus ng kanyang kapangyarihan, hinahanapan naman siya ng patunay. Naghahanap ang mga Eskriba at Pariseo ng tanda. Tanda na kung saan magbibigay sa kanila ng pagkakataon upang matagpuan ang kanilang hinahanap. Kaya anong sabi ni Jesus? Napakasama ng lahing ito. Alam niyo kung tutusin mga minamahal ng mga kapatid, wala naman pong mali sa paghahanap ng tanda. Wala naman pong mali sa paghihingi ng sign. Pero ano po yung mali? Naghahanap po sila ng tanda sapagkat ayaw nilang maniwala. Kaya kung tutusin, walang tanda ang sasapat upang mapaniwala ni Jesus ang mga Eskriba at Pariseo nang sa gayon sila po ay maniwala at sumampalatayang siya nga ang Mesiyas. Na parang ibig sabihin po ni Jesus, ako na yung sign, ako na yung tanda na hinahanap ninyo. Ano pa bang gusto ninyo? At dahil ayaw siyang tanggapin, wala talaga silang tanda na paniniwalaan pa. Wala na talagang tanda na pwede nilang paniwalaan. Alam niyo, habang nagninilay po sa Ebanghelyo, hindi lang po malayo yung nangyari kay Jesus sa Ebanghelyo sa panahon po natin ngayon. Araw-araw, hindi po mabilang na tanda at paalala yung ibinibigay sa atin upang maramdaman po natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng mga tanda at himala, patuloy na nagpaparamdam ang Diyos na siya'y buhay, na meron siyang kayang gawin, na siya'y makapangyarihan. Napakarami. Maraming paalala na nagtuturo sa atin upang sumampalataya at maniwala. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, gusto ninyo. Sa pagdiriwang po ng misa. Alam nyo, nung nagtungo po ako sa Brunei, talagang mabibilib ka sa mga Pilipinong naroroon. Yung po mga Pilipino, pagpasok ko sa simbahan sa Brunei, naku, ang tahimik. Kasi nagdarasal. Pero dito po sa atin, o di ba natawa kayo? Pagpasok ng simbahan, kwentuhan ng kwentuhan. Hindi pa sapat yung tanda na ang tabernakulo ay nasa harapan. Yung pong bawat pagtugon sa misa, isang tanda po yun. Pag sinabi ng pari, sumainyo ang Panginoon. Tabi-tabi po ha, tabi-tabi. Yung iba, sumayo rin. Anong hinahanap nating tanda? Isa pang halimbawa. Tabi-tabi po uli huwag niyo po akong ibabash. Yung mga nagtutungo po ng Quiapo, yung mga nagdedebosyon po sa Nazareno, wala pong masama. Tama naman po iyon. Pero paalala, kung kaya po natin tumambling ng ilang tumbling patungong Quiapo, pero kung yung ating mismong parokya, hindi natin kayang puntahan para makapagsimba, walang garantiya na ang Jesus na ating hinahanap, matatagpuan natin sa Quiapo, sapagat hindi kayang makita si Jesus na naririto sa Peña Francia. Na para bagang gusto sabihin, mas makapangyarihan po yung Diyos doon kaysa po yung Diyos nyo po dito. Kaya alam niyo, ako po'y mahilig naman po talagang magbiro.
Kaya minsan sasabihin ko po doon sa mga makikilala ko, makakasalubong, hindi ko kayo nasimba. Sasabihin lang po nila, very honest sila, Father, susimba po ako. O anong oras po? Yung mga yung mga minsan sa gabi, yung alas 7. Uy, wala ho tayong alas 7. Hanggang sa ang ending pala, sa iba nasimba, sa Quiapo. Kaya sasabihin ko po, bakit ganun? Pagbuhay sa Quiapo? Pagpatay sa Peña? Bakit ho? Kahit naman po deboto kayo ng Nazareno, pag po namatay kayo, hindi naman kayo sa Quiapo may misahan, magkikita pa rin ho tayo. At yun po yung malungkot. No? Nagtutungo ng kung saan-saan. Pag may sakit, magtutungo ng Antipolo. Pag may problema, magtutungo ng Nazareno. Pero paano yung tanda na pinapakita dito sa ating parokya na hindi natin kayang makita ng mata? Baka siguro nasabi na rin ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Hindi ako may sabi niyan, si Jesus. Kaya nga po siguro ngayong gabi, hindi po tanda ang dapat nating hingin. Ang dapat nating hingin, pananampalataya. Uulitin ko, kung hindi natin kayang makita si Jesus sa ating parokya o sa inyong sariling parokya, kung nasaan man kayo, at kinakailangan pang magtungo sa Nazareno para doon sumimba. Walang garantiyang makikita niyo si Jesus sa Nazareno. Walang kasiguruhan na makikita niyo ang tanda sa Quiapo. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, naghahanap pa rin ba tayo ng tanda? Hindi dahil gusto natin sumampalataya o dahil tayo ay sigurista. Sa umaga, pagbukas ng ating mga mata, isang tanda na. Binuhay pa tayo ng Diyos. Sa maghapon na marami tayong kinakaharap, makakatulog at makakabalik pa rin tayo sa pamilya. Isang tanda na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Walang dahilan para maghanap ng tanda. Ang dapat nating hingin sa misang ito, malalim na pananampalataya. Nang sa gayon, kahit walang tanda, panghahawakan natin, may kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen.